Hello, magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin saglit, ito hong San Juanico Bridge, si Sara Duterte, si Amy Marcos, at saka si Speaker Martin at si PBBM. Now, ang pinaka nakakatawa kasi recently, na napanood ko na video about Sara, sinabi niya na yan daw pong San Juanico Bridge, which is under repair ngayon, no, for rehabilitation, kaya nga limitado lang yung nakakadaan. Sabi niya, doon sa The Hague, habang siya ay parang abnormal na pangkad naman na babae, di ba? Parang gusto palaging nasa stage at ang kanyang ginawang entablado yung upuan. Ano sabi niya na yan ay hindi naman daw po maituturing na pang tourism. Kasi nga naman, hindi katulad nung nandoon sa Hong Kong. Parang ilang hektarya, ilang kilometro yun, di ba? Na 4,000 yata, ay samantalang yung San Juanico Bridge, it's like more than 2 kilometers. Alam nyo, tama naman yung comparison na ginawa niya eh. Apple to apple. Diba? Kaya lang, masyado naman niyang minaliit yung San Juanico Bridge kumpara yung doon sa Hong Kong, China. Well, anyway, alam naman natin na isa talaga siyang maka-China. Diba? Pero for being a vice president, despising her own, nakakahiya, ano? Kahit nasabihin natin pabor sa China yung sinasabi niya, I'm sure yung mga matitinong Chinese people, they can say otherwise about her. No? Tipong parang kami, kinumpara, pinuri kami, pero gaano katapat ang babaeng ito? Kung ang sariling bansa niya, nakukuha niyang ipagkanulo, nakukuha niyang i-despise yung mga leaders na kasama niya sa pamahalaan, yung mga magagandang bagay ron sa kanyang bansa, yung mga legacy projects ang nauna sa kanila, di ba? Na pinakinabangan ng mga voters niya at ng tatay niya. Ganun-ganun lang niyang i-despise. What more in China, di ba? So, ginagamit lang naman din talaga ni Sara ang China, and China is also using her and also yung tatay niya. Now, granting for the sake of the argument, para sa kanya, hindi ito tourist spot. Alam niyo ho, wala ho sa size yan para maituring ang isang lugar bilang tourist spot. Then do something else. Bilang Vice President, mas maganda sana kung yan ay magkukusa ka na maging pet project mo, na pagandahin. Total, lagi yung pinagmamalaki, yung Davao City, maunlad, tahimik, ganito. O nga, high-tech talaga po ang Davao City. 'Di ba? Ang Shabu, hindi po dinadaan by land. By drone ang delivery ng shabu sa Davao City. Sobra pagka-high-tech, di ba? Pati yung crime rate, nako, hindi nararamdaman kasi sanitized ang mga blatter. Anyway, let's go back to San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge, wala hong henerasyon mula nung maitayo yung tulay na yan. Wala pong henerasyon sa bansa natin ang hindi ho nakakaalam magmula sa norte, sa Batanes, hanggang doon sa pinakahuling isla diyan po sa atin sa Mindanao. 'Di ba? Sa hanggang Turtle Island yata alam kung anong ano yang San Juanico Bridge. Now, pinagtatakpan lang naman yata ni Sara, or maybe inosente talaga siya na hindi niya po talaga naiintindihan o alam bakit ito inaayos ngayon or nire-rehabilitate, 'di ba? And ang masakit na katotohanan, sinasabi nga rin po ng kanyang best friend na si Amy Marcos na bilyones ang gagastusin dito. Anong gusto niyang, ako ang dating sa akin nung binabanggit yan ng kanyang kaibigan ni Amy, parang gusto niyong palitawin na pagnanakawan lang ang taong bayan. Bakit? It's a sort of mind conditioning for me na inuunahan ng sabihin ganon just to cover up yung mga kapabayaan ng nakaraang administration. And then record shows, sinabi na rin mismo ni Amy, nadulas ang dila niya ron. Ang sabi niya, since 2018, 2019, panahon po ni Duterte yon. At yun pong 2017 niya, yun yung time ng transition niya di ba? Until he totally gets used to his new job as the President of the Republic. So, by 2018, dapat sana, di ba, alam niya na yung mga nagiging problema. Alam niyo, ang problema rin sa San Juanico Bridge at the time, natuklasan nga po na
Yung maintenance nito, sabi nga ni Aimee, pampintura lang pala, kumbaga. Ibig sabihin, ganun lang po kaliit, pagamat milyones, sa haba naman ng 2 kilometro mahigit na tulay, tapos 1 taon mo itong arugain. Di ba? So, kumbaga, talagang pang maintenance lang talaga, no? Pang external lang. Ganun lang yung ganun lang. Tsaka pambayad sa tao, sa maintenance. Ganun lang yung binubuhos doon. So pagdating doon sa mas deeper pa talaga, nako, 'di ba? Overtimes dapat po 50 years na yung tulay na yan. Dapat po nung panahon pa ng dating Pangulong Duterte, natuklasan na nila yung problema diyan. 'Di ba? Sa ngayon sa panahon po ni PBBM, dito ay natuklasan yung problema nito or maaaring dati na nga pong natuklasan, ayaw lang ho talagang pondohan. 'Di ba? So parang panahon lang po ng mga ng mga dilawan about Cory Aquino specifically, anything about Marcos, hindi po nila ito binibigyan pansin. Di ba? Tandaan nyo, si Digong, isa ho sa mga dilawan, certified yellow, PDP laban ang partido niyan. Partido rin po ni Cory Aquino na kanyang appointing authority. Di ba? Ang PDP at ang laban ay parehong 2 partidong itinayo sa magkaibang taon, pero iisa ang layunin, kundi kalabanin si Apo Lakay, ang tatay ni PBBM. Kaya ang napansin ko rito, the first time that I heard Aimee Marcos telling us about that, na mula pa noong 2018 or 2019, yung budget ay ganun lang kaliit, at naging senadora si Aimee since 2019, well, she could have done more, di ba? For the San Juanico Bridge. Baka nung time na yun, hindi pa kinakailangan ng bilyones na o ganyang kalaking bilyones ang gagastusin. Baka nun medyo mas maliit pa. Di ba? And then mapi-fix na yung problema. Kasi sa sobrang pong decision na yung mga mabibigat na mga ultimo nga mga buses ay hindi po pinapayagang tumawid. So ibig sabihin nito, malalaho yung problema ng San Juanico Bridge. So naroon ito sa verge of collapsing at any moment kapag nagkaroon ng mabigat na mga dumadaan na hindi nito kinakaya. Ibig sabihin po, yung situation na yan, over time, dapat po noon pa yan na address mga panahon pa ng 2019, 2018 or even 2017. 'Di ba? Kaya nako, sa sinasabi lang rin naman ni Aimee, pagpapakita ito ng kawalang malasakit, yamang ipinagmamalaki niya nung kampanyahan dati, yung San Juanico Bridge na gawa ng tatang niya, regalo sa nanay niya, 'di ba? Regalo sa nanay niya. Dapat pinagmamalasakitan niya to kasi legacy to ng tatay niya at para sa nanay niya. At syempre sa mga taga-Tacloban, 'di ba? Hindi na naman taga ron, syempre sa mga waray na nakikinabang diyan. 'Di ba? Alam niyo na ibig sabihin. Tapos wala siyang pakialam, 'di ba? Tapos nagrereklamo pa siya na bakit parang siya yung sinisisi. Siya po nga dapat ang unang kumilos sapagkat siya yung nasa position since 2019. And then ito naman si Sara Duterte, hindi naman daw yan pang-tourist. Again, dapat po naisip niyang gawa ng paraan yan. 'Di ba? Baka po maaprubahan pa o naaprubahan pa ng nakaraang pagbabudget yung programa diyan. Nasan ba yung kanyang proyekto? 'Di ba? Ang binabanggit niya na pinapopondohan niya dati sa Kongreso, yung kanilang requested na 2 billion something na nandun yung mga copycat projects from DSWD and also from Department of Health, 'di ba? Yung ganun. Doon siya na-reject kasi ayaw niyang i-depensa, ayaw niyang ipaliwanag yung mga dati niyang pondo sa confidential funds. So, bakit ka nga naman pagtitiwalaan ng bilyones, samantalang yung milyones, hindi mo nakuha ngang ipaliwanag. Diba? So, wala kang pakialam, walang sense of accountability. Diba? Tapos, ang masakit, wala pala siyang pakialam sa San Juanico Bridge. Diba? Natuklasan lang din ngayon nang nadulas ang kanyang dilat, naibulalas ang kanyang kalooban, na hindi niya ito na-appreciate para sa kanya, hindi ito tourist spot. Bilang Vice President, alam niyo, totoo, she could have done more, better.
'Di ba? Para maging tourist spot yan. And after all, not because of Marcos, nakalaban niya na ngayon sa administration, nandiyan naman si Amy na kaibigan niya. Bilang pagmamalasakit na lang. And then again, ang tatay niya, na pwesto po ito. Bakit hindi binigyan ng pansin? Pinagmamalaki nga nila, diyan nagmula yung kanilang lahi, 'di ba? Pumunta pa diyan sila para lamang diyan sa Tacloban nung panahon ng Yolanda, 'di ba? So dapat anything about for those people, 'di ba? You care, 'di ba? Wala ho pinabayaan din So makikita natin kidigong pala noon na ating sinusuportahan at pinagmamalaki. Wala rin palang malasakit, 'di ba? Pasakit lang, patsi-patsi. Ay nako. Talaga nga naman paglipas ng panahon, 'di ba? Makikita rin talaga ang tunay na kulay. Diba? Ay nako. Alright. So, kayo na bahalang humusga sa mga to. This coming 2028, 'di ba? Sara Duterte tatakbo pagka-presidente or si Amy Marcos o mag-tandem silang dalawa. Well, kayo na bahala kung sa tingin po ninyo may nagagawa sa bansa natin ang ngak-ngak, 'di ba? Yung mga puna ng puna na wala naman hong naisasuhestyon na maganda para maayos ang problema, 'di ba? Wala hong alam sa constructive criticism. Tingin, bahala na kayo, malalaki na po kayo. 'Di ba? So, please comment down below your thoughts. And don't forget to hit the like button. Paki-share naman po ng ating opinion ngayong araw. Maraming salamat. Ako uli si JPB.